Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Siya nga pala, hindi ko nabanggit yung doon isa pa sa nagpakita ng tapang mo nang pinatawag si Duterte, di ba? Si former President Rodrigo Duterte. Opo. Ano nga doon, nag-aastang matapang sa hearing. Diba? Sa Parang bahay namin, sa sinisinda Senado. ka. Pero hindi ka nagpasindak eh. Ano ba yung instance na... Hindi pwede. May sinasabi siyang, kasi inamin niya eh, at tinuro pa niya yung mga dating implementers niya. Inamin niya na pinapatay niya talaga yung mga tao, yung mga tinukoy niyang mga drug users at pushers. Pinapatay daw talaga niya sa kanyang war on drugs. Tapos tinuro niya yung mga implementors. And nung pinoint out ko yon, nagba-backtrack na siya. Tapos ewan ko ba, hindi ko maalala exactly paano niya idinugtong dun sa usapin ng, pupunta naman ako, sabi niya, pupunta ako sa impyerno and tayong lahat pupunta doon. Sabi ko, ay, wala po akong ambisyon pumunta sa impyerno at wala namang jurisdiction ang Senate dyan. Dito lamang sa Senado. At mura siya ng mura, Attorney Enzo. Kaya sabi ko sa chair noon, si Senator Coco, sabi ko, Chair, pakipatigilin nga yung resource person pag mumura kasi tayo dito sa Senate, pag may resource person, tinuturing nating panauhin sa ating bahay kaya nagiging magalang tayo sa kanila. Pero sila rin, hindi pwedeng pumasok dito at magkalat ng basura na magmura ng magmura dito sa bahay natin sa Senado. So, mga ganyang moments, mga encounters namin noon. Yung mga binanggit ko doon sa mga investigasyon na yon na pinangunahan ni Senadora Risa, yung kay Senior Aguila, kay Kibuloy, sa Pogo, Pastillas, plus kay Duterte, makita nyo doon yung tapang ni Senadora Risa. Pero sa kabila din na doon, hindi lang tapang yung malasakit. Yung mga inisponsoran, inauthor na mga batas, mga naging batas ni Senadora Risa sa ating mga underprivileged na mga sectors, sa mga yung tinatawag nating laylayan, diyan, halos sa iba't ibang sektor ng laylayan, mayroong batas diyan na inauthor si Senadora Risa. So hindi lang tapang di ba si Duterte pinagmamalikan niya, Senator, tapang at malasakit? Nga pala. Yung tapang nakita na namin. Nalimutan Yung ko na tapang yun. nakita na namin sa iyo. Yung malasakit, ito naman, yung other side. Sila Duterte, kunwari lang yung tapang at malasakit eh. Hindi naman totoong tapang at malasakit. Yung tapang niya, maraming pinapatay na mga karaniwang tao. Pero si Senadora Risa, yung tapang niya, yung nasa tama, yung pakikipaglaban sa tama, para sa tama at labanan yung mali. Kitang-kita natin yan sa mga causes at sa mga hinawakan niyang mga issues sa Senate. Pero yung side naman ng pagmamalasakit, ang Duterte, nagmamayabang, nagmamalasakit daw sila. Pero yung pagmamalasakit nila, pagkukunwari, yung kunwari, kumakain sa karinderya, yung swillas na sira. Pero si Senadora Risa, hindi ganon, hindi yung pagkain sa karinderya, kundi yung pag-sponsor, pag-author ng mga batas na para sa mga nasa laylayan. Ano bang maipagmamalaki mong batas para sa laylayan? Yung pangunahing batas na naisulong mo, Senadora Risa. Well, isa doon at sa lahat naman yan, Sir Enzo, ang pangunahing talagang nagsulong ay yung mismong nakatayang sektor. At talagang ang saya ko na naging bahagi ako sa tagumpay nila. Isa na siguro yung yung expanded maternity leave law. Dahil sa pamamagitan yan, napahaba natin ang paid maternity leave ng mga bagong nanay mula 60 days lamang hanggang 105 days. At sa 105 na yan, so, di ba, dagdag 3.5 buwan para makarecover ang katawan, para maalagaan at fully breastfeed si baby. Sa 105 na yan, pwede pa siyang magpasa leave ng hanggang 7 araw sa kanyang asawa o partner. So, kumbaga, pandoble na sa kasalukuyang 1 linggo lamang na
paternity Sa anong leave. sektor yan? Paternity? Lahat. Ano? Kasi kaming mga babae, nasa lahat ng sektor. Although, mabuti na rin na itanong nyo, Sir Enzo, para yon sa mga babaeng formally employed. Kaya ngayon, may pending bill din kami na maternity benefit for women in the informal economy. Kasi marami din po kaming mga kabaro na nabubuntis at nanganganak habang nasa informal economy, self-employed, nasa gig economy. So dapat sila rin ay magkaroon ng mga benepisyo. Sa ngayon, ang proposal dyan sa panukalang iyan ay magkaroon ng 2 buwang worth ng minimum wage sa rehiyong iyon ang bawat bagong nanay na nasa informal economy para kahit papano makatulong sa kanya na simulang itaguyod yung kanyang baby. Sa senior citizens, Senadora. Yan. Opo. Nako, nakakatuwa, Sir Enzo, kamakailan lamang na ipasa sa Senado yung on third and final reading, yung Philippine Geriatric Center Bill. Ito po ay, ibig sabihin Senior magkakaroon na, citizens. yes, for senior citizens, yung ating mga lolo't lola, magkakaroon na po ng specialty center para sa kanila. May national center and mga regional specialty centers. Kasunod niyan, may pending din po kaming HOSIP bill, Health Outreach for Seniors and Indigents Program. Sa pamamagitan naman yan, ang mga LGU natin ay makakapag-deliver diretso na sa bahay ng mga nakatatanda at mga may kapansanan nung mga wheelchair, hearing aids, iba pang assistive devices na hindi na kailangang puntahan pa at kunin ng mga indigents at seniors sa mga LGU o sa mga barangay health stations natin. So, tuloy-tuloy po yan, Sir Enzo, na pagsulong ng mga batas kasama ng at para sa mga sektor tulad ng yan, kababaihan, nakatatanda, persons with disabilities, lahat po ng mga mahihirap sa iba't ibang sektor. Pero syempre ang talagang ang main na mo pagdating sa mga laylayan, nasa laylayan, yung Universal Healthcare Law, di ba? Yan, opo. Senator Risa? Opo. At talagang yan ang pangarap nating moderno na sistemang pangkalusugan dito sa atin. Minodel pa nga natin sa template ng World Health Organization kaya may 6 na haligi na isa doon yung Service Delivery Network. Ito po yung lahat ng health facilities mula sa barangay health station o rural health unit paakyat sa tertiary hospitals natin. Yung isa pang haligi ay yung health human resources. So yung ating po mga doktor, nurse, komadrona, barangay health workers. Isa pa pong haligi, yung health insurance and financing. So sa Pilipinas, yan po ay ang PhilHealth. At 3 pang mga haligi na, kumbaga, ito na po yung parang Magna Carta o Biblia natin ng sistemang pangkalusugan na kapag maayos at kompleto nating na-implementa, ito po yung pwede talagang mag-deliver ng dekalidad, abot kaya o libreng serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. At nitong nung nag-special session kayo, Senator Risa, mayroon Opo. dong mayroon kang inisponsoran doon na amendment na sa healthcare ba 'yon na batas na Isa pong ano ba 'yon? isa pong ano bang- batas na nasa period of interpellation noon. Pinasara ko nung umaga kasi wala nang, or rather it was in the period of amendments, pinasara ko nung umaga dahil wala na pong nag-submit ng individual amendments. Pero pinabuksan ko po muli sa hapon dahil nga mayroong naghabol na gustong mag-propose pa ng amendments on the floor. Yan po yung anti-hospital detention bill. Maganda po yan, Sir Enzo. Kumbaga kapatid na batas ng naipasa na natin dating anti-hospital deposit law. Ito naman pong anti-hospital detention bill ay para po hindi literally ma-detain ang pasyente
kahit magaling na at dinidischarge, wala rin pong at hindi siya ide-detain dahil may balanse pa siya sa bill, may utang pa. Hindi rin po puwedeng i-detain yung kanyang watcher o kamag-anak sa isang parang palit-ulo scheme. Hindi rin puwedeng i-detain ang bagong panganak na baby kung may utang pa yung kanyang mga magulang. Sa kasamaang palad kung namatay pa yung pasyente, hindi po dapat dine-detain yung kanyang mga labi. Kasi paano naman, 'di ba, ililibing siya ng maayos nung pamilya niyang na nga, namatayan na nga at malungkot na malungkot nga. So, maganda po itong anti-hospital detention bill. So, pinabuksan ko pong muli sa period of amendments and naglo-look forward po ako na katapos ng SONA ay maipapasa na po natin iyan. Dahil dami pong horror stories tungkol sa hospital detention, Sir Enzo, hanggang ngayon. Lalo na ng mga mahihirap. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.